لا وايجي طبعا مم. وايجي ما في ميديسين ركب انجكشن و بايجن ما في بس وكده معلوم ايوه. هو نفر موت بعدين بعدين هذا حكومة لازم جوس. اي لا ما في هو كلام يجي سيجن ايوه. ها بعدين يجي التاريخ دي كم وراس كوس ها بعدين كله هذا مودي هذا برايم مينستر هندي كله كلام شاروخ خان مم. كلام لا لازم بعدين هذه متوه هذا هندي متوه معلوم مفتي وبعدين دقيقة لا هذا جايز. هذا متوه ayan. هذا كله ما في هذا كلام ما في ها بعدين هذا كلام هو سوي. ايوه بعدين هو كلام خلاص ما في راسبوس خلاص وبعدين يجي انديا ها الين موجودة هنا ها مية مية عليه. اي مية ما في هو ما في غلطان هذا هو ضروري هذا لكن كده بعدين هو يجي قم ها ودايفتيك मतलब रिएक्शन ايوه. है वो रिएक्शन वो नफर मोड May kinikwento siya na isang kababayan niya, isang caregiver. Ngayon ang nangyari, bali sabi nung caregiver na kalahi niya, magbabakasyon daw. Nagpaalam sa amo niya. Ang nangyari, humingi ata ng gamot yung amo niya, na bigyan siya ng gamot kasama ang injection. Ang problema, pilit atang gustong magbakasyon nung caregiver. Ngayon ang nangyari, namatay yung employer niya. Kaya ngayon hinatulan siya ng kamatayan. Nung hinatulan siya ng kamatayan, binigay na yung date ng kamatayan niya. Nagprotesta ngayon ang bansa nila na hindi pwedeng ipataw sa caregiver yung kamatayan kasi nga aksidente. Kasi umalis nga yung caregiver na hindi na lang hindi niya parang nagpaalam siya sa amo niya. Ngayon ang amo niya ayaw siyang payagan. Kaya hanggang nangyari, inatake ata yung amo niya, nagsakit hanggang sa namatay. Ngayon ang investigasyon ng mga pulisya na ibig sabihin siya raw ang naging dahilan. Pero marami ang nagprotesta ng matataas na gobyerno nila ng India. Kaya ang sabi nila, hindi, huwag papatayin. Ayun. Ito paalala lang sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa parating Riyadh. Yun, yung mga domestic helper, mga kababayan natin, paalala lang. Sana ayun, wag kayong lalabas na mag-isa, lalo pa kung sa bandang Bata ang punta nyo, kasi marami ang nagsisilipanan na mga masasamang loob ngayon. Hindi lang hold up ang ginagawa nila ngayon. So pag nakita nila na mag-isa ka lang, babae man o lalaki yan, kukunin at kukunin ka. Ngayon kapag kinuha ka, warak ka. At higit sa lahat, okay lang sana kung paanoin ka, hindi ka nabubuhayin. Natapang ka sa disyerto at doon ka na lang makikita na wala nang buhay. Ayun, nakita na naman ho natin ngayon doon sa Facebook na mayroon na namang dinukot daw na isang kababayan natin. Ayan, kaya hindi natin alam kung anong ginawa sa kanya. Babae daw, domestic helper na naman. Kaya ang inihiling ko lang sa inyo mga kababayan natin, na kung pupwede, mag-ingat-ingat kayo. Ingat, ingat at ingat. Yun ang pinaka-importante dyan. Huwag kayong magdadala ng kung ano-ano
cellphone lang, lagay nyo sa bulsa, pera kung po pwede. Sige, iano nyo sa bulsa nyo. Huwag kayo magdadala ng mga bag, bracelet, relo, kwintas, nakaw. Yan ang pinaka number one na wag nyo gagawin. Hindi na baling pwede kayong kung mismong nakasakay kayo sa sasakyan at marami kayo, pwede yun. Pero kung mag-isa lang kayo tapos may cellphone kayo na para bang binabandera nyo na ganito o ganyan, ay naku. Ang sa akin lang, sana wag nyo nang gawin. Ayun. Sa mga kababayan natin na medyo nahihilig na rin sa scatter kasi nga marami ang nakikita o nakakakita na marami ang kumikita daw sa paglalaro ng scatter. Pero isipin nyo, mayroong isang mag-asawa na nabalita sa news, gumastos yung lalaki ng 100,000 natalo sa scatter. Isang araw lang. Isang araw lang yun. Ang masama pa dyan, yung asawa niyang babae ay nagtatrabaho at utang pa. Yung halos sobra sa kalahati ng 100,000 natalo lang sa scatter. Ayan. Kaya ayun, paalala lang, hindi lahat ng swerte ay inaasa natin sa paglalaro ng scatter. Libangan lang, yung pa isang daan lang sa isang linggo, maganda na yun. Manalo ka man o matalo, ayun, paikot-ikot lang. Tingnan nyo yung nilalaro ko, Bell Post game. Yun ang nilalaro ko ngayon. Alam nyo ba kung kapag nag-cash in ka ng 100, on the other day may matatanggap kang 10 piso na bonus. Ngayon yung 10 piso na bonus na yun, ilalaro mo ngayon. Pag nailaro mo siya at nagswerte yon, tiba-tiba ka. Ganon yun. Pero ang pinaka niyan, number one, pag maglalaro kayo, una, pasasarapin lang kayo. Kunwari nananalo kayo, tumaya kayo ng 100, tapos i-bet nyo ng piso. Pag nanalo yon, sige, dire-diretso. Mga isang beses na panalo, magbibilang kayo. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10, mananalo kayo ng isang beses. Yung 100 na kinas inyo, mananalo ng 50 o 80 pesos. Ngayon, magbibilang na naman kayo ng 10. Doon sa pang 10, hindi na kayo mananalo nun. Pang 20, 22, 23, 25, doon kayo mananalo. Pero mas mababa pa sa 80. Binating 40, 30, ganon. Ngayon, sa susunod, magbibilang na kayo 44 o 60 na slot. Pag-ikot ng slot, doon yung minsan mananalo kayo 15, 20 na lang. Kaya yung 100 nyo, ubos na. Isipin nyo, logic lang yan. Tataya kayo, kakash in kayo ng 100. Pag nag-cash in kayo ng 100, mananalo kayo ng konti. Sa tingin nyo, yung pag-ikot ng slot, sa tingin nyo panalo ba kayo nun? Hindi kayo mananalo. At kahit anong gawin nyo, hindi kayo mananalo doon. Kasi kukunin at kukunin lang ang pera nyo. Kaya kung ako sa inyo, ayun, mas maganda na lang ang gawin nyo. 100 lang cash in, i-bet nyo ng piso. Pag nanalo ng isang beses o pangalawang beses, kahit saan man yan, scatter o slot, cash out ka agad. Stop. Labas nyo ang puhunan. Cash out nyo 100. Ganun yun. Tapos yung natubo nyo, sabi natin 50 o 30, ilaro nyo yun. Ganun ang style yan. Pag nanalo yun at nabuo ng 100 o 120, naging 120,
ilabas nyo ang 100, ditubo na kayo. Nakuha nyo na yung puhunan, nakuha nyo pa yung tubo, hindi may 20 pa kayo o 30 na ano. Yun ang ilaro nyo ngayon. Pag nanalo yon, swerte. Pag hindi nanalo, tama na. Ganun yun. Kinabukasan ulit, ganun na naman ang gagawin nyo. Kaya yun, kunting paalala lang ha. Ingat, ingat. Be wise. Ayun. Ang pera, pinaghirapan natin yan. Ayan. Sana maging wise tayo. Huwag nating gastusin lahat. Ayun. Naghirap tayong nagtrabaho tapos gagastusin lang sa basta-bastang sugal. Kaya paalala lang. Ayun. God bless po sa lahat at ingat-ingat. Ayun. Shout out sa aking mahal na asawa at sa aking anak na gwapo. Ingat-ingat kayo lagi. God bless us always.